Iyuko ang ating mga ulo at ipikit ang ating mga mata. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalamat ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang utos mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakainin sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin.
pamumuhay sa maikling kwento ay ang plano o disenyo o ang balangkas ng kwento. Pang-apat ay ang pananalita, paghibasa, Phil Francis. Tama. Pananalita, ito ay ang buhay at diwa ng tauhan ng mga pangyayari sa kwento. Ang pananalita ay ang mga salitang ginamit ng tauhan sa kwento o ng manunulat. At ang panghuli sa mga sangkap na maikling kwento ay ang tema, pakibasa, Mary Grace. Tama. Ang tema, ito ay ang paksa o kaisipan ng mga maibabahagi ng manunulat sa mga mambabasa. Ang ibig sabihin ng tema ay ang lesson o ang topic sa maikling kwento na kanilang sinusulat. Okay? Dumako naman tayo ngayon sa mga uri ng maikling kwento. Okay, dito naman tayo sa mga uri ng maikling kwento. Meron tayong siyam na uri ng maikling kwento. Ang una dito ay ang kwento ng katutubong kulay. Ano ba ang kwento ng katutubong kulay? Pakibasa, Maylin. Okay, ang kwento ng katutubong kulay ay bibigyang diin ang mga kapaligiran at mga pananamit ng mga tauhan at ang uri ng pamumuhay at hanap buhay ng mga tao sa nasasabing totoo. Okay, ang halimbawa natin dito ay tulad ng hanap buhay o mga pamumuhay ng mga igorot. Dahil alam natin na ang mga igorot ay iba sa ating mga karaniwang pamumuhay. Pangalawa ay ang kwento ng pakikipagsapalaran. Pakibasa, Gladys. Okay, kwento ng pakikipagsapalaran. Ito ay ang balangkas ng mga pangyayari at wala sa tauhan ang kawilihan o interes sa kwento ng mga ito. Tulad na ang ating halimbawa dito ay ang mga OFW, ang ating mga magulang. Sino ba dito ang mga magulang na OFW? Okay, marami-rami pala. So, ang ating mga magulang ang isa sa mga halimbawa ng kwento ng pakikipagsapalaran. Kung ano ang hirap na kanilang dinanas sa ibang bansa para lang magustusan natin magustusan lang nila ang kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Tinitiis nila ang lahat para sa inyo, para kayo ay mabigyan ng magandang buhay at mapag-aral na matiwasay. Okay? Pangatlo ay ang kwento ng kababalaghan. Pakibasa, John Jensen. Okay, ang kwento ng kababalaghan, ito ang mga di kapani-paniwala pangyayari bukod pa sa mga katatakutan ang siyang diin ng kwentong ito. Tulad na, ano ang mga halimbawa? May naiisip ba kayo? Okay, magaling. Tulad na, ano? Oo, tulad na mga palabas sa TV tuwing undas. Okay. Diyan natin makikita ang mga kwento ng kababalaghan. Minsan din nakikita natin sa Jessica Soho. Diba? Sino ang nakapanood? Oo, magaling. Ang mga kwento ng kababalaghan ay matutukoy din natin bilang isang maikling kwento. Pang-apat ay
ay kwento